What's up mga kapatid? Malamang ay manggigigil ka rin mga tol dahil merong isang tumatakbong senador o sa madaling salita nangangarap maging senador ng Pilipinas ang pinuna at nagagalit mga tol sa presensya ng US Carrier Strike Group mga tol dito sa West Philippine Sea. Tila baga ayaw niya mga kapatid na nandirito ang presensya ng Amerika. Ang gusto niya ata mga tol China lang China lang mga tol dapat ang nandirito sa West Philippine Sea mga kapatid. Alamin natin kung sino itong nangangarap maging senador na to para at least mapag-aralan nyo na rin kung sa darating na eleksyon tutulungan ninyo siya na makamit niya ang kanyang pinapangarap mga tol. Etong videong to ay mula kay John Reps, mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinuna ng isang tumatakbong senador ang pagpapadala ng puwersa ng Amerika. Alam ko na kung sino to. Naaalala ninyo mga tol? Yung party list representative mga kapatid na nagagalit at ayaw bumili ang ating militar ng mga missile dahil ginagamit lang daw ng mga sundalo sa mga komunidad. Pero hindi niya masabi-sabi doon sa kanyang pagsasalita na ginagamit ng mga missile na yan sa mga rebelde o sa mga terorista dito sa Pilipinas mga tol. Pero ang pinapalabas niya, yung mga missile na binibili ng ating mga AFP, mga sundalo ay sa mga komunidad daw ginagamit, pinapalabas niyang salbahe mga sundalo natin mga tol. Ngayon, nagsasalita na naman mga tol. At eto matindi pangarap pa man din niya ang maging senador mga tol Pangarap pa man din niya maging senador. Pero dito pa lang mga kapatid, ipinapakita niya na kung talaga bang makapilipino siya Pinuna ng isang tumatakbong senador ang pagpapadala ng puwersa ng Amerika sa bansa kabilang ang paglalayag ng US Carrier Strike Group na nagpapakita ng suporta sa Pilipinas dahil sa mga babala ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Sinubaybayan naman ng barko, helicopter at eroplano ng Philippine Coast Guard ang isang dambuhalang barko ng China na pumasok sa ating exclusive economic zone. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Okay, so eto magbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo. Samahan ninyo ako mga tol. Pwede kayo mag-comment sa ibaba. Subscribe kay John Reps. Sa patuloy na presensya ng puwersa ng Amerika sa karagatan ng Pilipinas bilang suporta sa ating bansa dahil sa mga banta ng China, ang Gabriela Party List Representative na si Arlen Brosas ay nagpahayag ng kanyang matinding pagtutol sa mas malalim na paglahok ng mga puwersa ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng paglalayag noong December 26 ng US Carrier Strike Group 1. So tutol siya. Okay, tutol siya sa presensya ng Amerika at nagsasalita tong aling to mga kapatid kapag may mga ganitong pangyayari. Pero narinig nyo na ba siyang nagsalita mga tol? Kapag ang China binabalahura tayo mga tol, kapag yung presensya ng China mga tol ang nandirito sa West Philippine Sea na magpahanggang ngayon, di ba? Actually, pumunta nga lumapit nga na sobrang lapit yung monster ship ng China mga tol alam nyo naman ang China mga kapatid, inaangkin ang kabuuan ng West Philippine Sea. So lumapit ng up to 54 nautical miles mula sa dalampasigan ng ating bansa mga tol. 54 nautical miles. At laging pinapahayag ng China mga tol na naaayon daw sila sa batas at hindi daw nila kinikilala yung 2016 arbitral ruling. Diba? Niredyo challenge pa nga ng ating mga PCG yung presensya mga tol ng monster ship ng China. So ngayon, etong tumatakbong senador na to mga tol, narinig nyo na bang kinundina niya? Diba? Yung presensya ng China. At bakit US mga tol ang napagdidiskitahan niya?
na pinamumunuan ng USS Carl Vinson sa pagitan ng Leyte at Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Brosas na ito ay isang walang pakundangan na pagpapakita ng lakas ng militar ng Amerika. Ito isang walang pakundangan. In a statement, Brosas said this was a brazen display of US military might that violates Philippine sovereignty. Aba, siya pa nagrereklamo mga kapatid. Bina-violate daw o nilalabag daw ng Amerika ang Philippine sovereignty. Sana sinasabi mo yan sa China, hindi sa Amerika. 'Di ba? Kasi hindi naman inaangkin ng Amerika itong West Philippine Sea. 'Di ba pinaparating nga nila yung kanilang puwersa dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty. Hindi ata alam nitong aling to na meron tayong Mutual Defense Treaty. Na kapag ang Pilipinas inatake, tutulong sila. At kapag sila ay inatake, tutulong tayo. Ngayon, bakit nagagalit ka sa presensya ng Amerika? Bakit hindi ka nagagalit doon sa presensya ng bansa na umaangkin ng ating soberanya? Ayan no? A brazen display of US military might that violates Philippine sovereignty. Sabing ganon, this is not just ship passing in the night. Sabing ganon. Na lumalabag umano sa soberanya ng Pilipinas. Tumatakbong senador to Depende na lang sa inyo kung gusto ninyong makita to sa Senado. Dagdag pa ni Brosas, ang USS Carl Vinson at ang strike group nito ay kumakatawan sa patuloy na agresyon at interbensyon ng militar ng Amerika sa mga usapin sa Pilipinas. Binigyang diin ni Arlene Brosas na ang pagkakaroon umano ng nuclear-capable warship kasama ang mga escort na barko nito na USS William Lawrence, USS Turret at USS Princeton ay nagdudulot ng malubhang panganib sa mga komunidad umano ng Pilipino. Ani Brosas. Hindi naman tayo aatakihin itong Amerika Hindi naman natin sila kalaban, kaalyansa nga natin sila, kaalyado nga natin sila Meron nga tayong Mutual Defense Treaty Sila nga yung tutulong sa atin kapag inatake tayo Tapos bakit mo sasabihin itong mga nuclear capable na to ay delikado yung mga komunidad dito sa Pilipinas? No? Kumbaga parang binabali yung katotohanan Ang delikado mga tol, yung presensya ng China. Yung presensya ng mga warship ng China, yun ang delikado. Yung presensya ng mga etong monster ship ng China, 'di ba? Yun ang dapat pinupunan niya mga tol. 'Di ba? Dapat yun ang pinupunan niya, dapat yun ang naririnig natin sa kanya. 'Di ba? Etong presensya ng mga barko ng China dito sa Baho de Masinloc, 'di ba? Yung patuloy na pag-angkin ng China dito sa West Philippine Sea, dapat 'yun ang binabatikos mo. Hindi yung presensya ng bansang tutulong sa atin kapag tayo tinira. Ang Amerika ay gumagawa umano ng isang higanting outpost ng militar sa bansa at si Pangulong Marcos anya sa halip na ipagtanggol ang ating soberanya ay dapat na magbigay daan para sa mga mapanganib na aktibidad ng militar ng Amerika. Imbis na ipagtanggol ang ating soberanya, ano bang ginagawa ni Marcos? Di ba yun ngayon ginagawa niya? Ipinagtatanggol ngayong ating soberanya laban sa mga gustong manakop. Di ba laban sa gustong umangkin? Sino ba yung tahasang gustong umangkin ng ating soberanya? Di ba? Sino ba gustong umangkin? Sino ba yung tahasang nagsasabing hindi daw nila kinikilala ang 2016 arbitral ruling? Di ba? Sino ba yung tahasang nang water cannon sa atin, nang babangga ng mga barko sa atin? Bakit tila baga tahimik ka doon, di ba? Tapos etong presensya ng Amerika, yun ang nagiging delikado para sa kanya. Sa loob ng ating teritoryo, kasamaan niya sa mga mapanganib na pakikipagtulungan nito ay ang pag-imbak ng mga sistema ng armas at pagbibigay ng mga karapatan sa extraterritorial sa mga puwersa ng Amerika. Maka-China ata itong si Arlene Brosas mga kabayan. Tatakbo pa naman itong senador ngayong eleksyon. Alam na mga tol Hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo siyang iboto, kung gusto nyo siyang suportahan at makita sa Senado, di bahala kayo sa buhay ninyo. Di ba?
Samantala, ang pinakamalaking Coast Guard vessel naman sa mundo na isang barko ng China na kilala bilang the Monster Ship ay dumating 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Actually, sa latest balita ngayon mga tol, etong Monster Ship ng China ay pinalitan na ng ibang barko ng China mga tol. No, kasi hindi naman nila kayang mamalagi sa dagat ng sobrang tagal eh. Hindi sila ganoon mga tol. 'Di ba? Kailangan nilang bumalik sa kanilang pantalan para halimbawa magkakarga ng krudo, gasolina o kung ano man mga tol. Hindi nila kayang maglayag o manatili sa dagat ng sobrang tagal. Tandaan nyo, China made 'yan. Upang palakasin umano ang kontrol ng China sa maritime area, sinabi ng isang American analyst. Ang 12,000 tonelada na CCG-5901 ay dumaan din sa Scarborough Shoal noong Miyerkules. Lumapit yan sa ating dalampasigan ng 54 nautical miles. Ganon kalapit mga tol. Tanong, narinig nyo na ba si Arlene Brosas mga tol na pinupunan niya ito? 'Di ba? Nagpapahayag siya ng mga ganon. Sinabi ni Ray Powell na direktor ng Sea Light na sumusubaybay sa mga galaw ng barko sa West Philippine Sea. Mayroon ding hindi bababa sa 3 iba pang mga Chinese Coast Guard ship kabilang ang CCJ-3106, 3302 at 3305, pati na rin ang 7 militia ship na naroroon sa shoal. Sinabi ni Ray Powell sa Radio Free Asia. At habang nasa Zambales na ang monster ship ng China mga kabayan, ay niradyohan naman ito ng ating Philippine Coast Guard. Mabuhay ang ating Philippine Coast Guard. Mabuhay kayo! Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409. Kasama umano ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isa pang helicopter at isang Philippine Coast Guard caravan plane para subaybayan ang dambuhalang barko ng China Coast Guard. Ayon pa sa mga analyst, ang layunin umano ng misyon ng barko ng China ay palakasin ang kontrol sa maritime. Ang barko ay nasa loob ng EEZ natin mga kabayan sa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas kung saan mayroon tayong eksklusibong mga karapatan sa mga mapagkukunan sa tubig at sa mga ilalim ng dagat. Ang The Monster Ship ay hindi lamang malaki ang sukat, kundi ito ay armado rin ng mga mabibigat na machine gun at may helicopter platform. Hindi malinaw kung ang barko ay nagdadala ng anumang helicopter unit sa mga misyon na ito. Ngunit noong nakaraang linggo, ang China Coast Guard ay nagsagawa ng isang carrier-based helicopter training exercise sa Scarborough Shoal gamit ang isa pang Coast Guard vessel upang kontrolin ang airspace na pasok naman sa ating exclusive economic zone. No? 'Di ba? Imbis na punahin natin mga tol, imbis na punahin ng mga mambabatas mga tol, ng mga nakaupo sa gobyerno, yung presensya ng mga bansang kaalyado natin. Kaalyado means kakampi, willing magbigay ng suporta, tumulong. 'Di ba? Bakit 'yun ang pinupuna? Hindi punahin yung mga umaangkin, hindi punahin yung gustong manakop. Biruin mo, Scarborough Shoal. 'Di ba? Nasa loob 'yan ng exclusive economic zone. Hindi makalapit yung mga mangingisda natin, hindi makapangisda diyan. Tinataboy sila, tinatakot, tinaharas ng mga barko ng China. 'Di ba? Tapos yung mga barko o mga bansa na gustong tumulong sa atin, gustong magbigay ng suporta, yun pa yung ginagawang masama. 'Di ba? Kung babalikan natin yung sabi kanina, 'di ba? Ang Amerika daw ang lumalabag sa soberanya ng Pilipinas, mga tol. 'Di ba? Grabe 'yun. Ang mga militar ng Amerika at Pilipinas ay nagde-deploy din ng mga reconnaissance aircraft at mga drones sa Scarborough Shoal at sa isang estratehikong kinalalagyan ng chain ng mga reef sa timog ng Basi Channel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas matapos sabihin ng China na kailangan na nilang magkaroon ng air control, lalo na pagkatapos nitong ipahayag na bumuo sila ng territorial sea at airspace sa paligid ng shoal noong Nobyembre. Malaking bagay ang presensya ng mga
puwersa ng Amerika sa West Philippine Sea dahil ang mga puwersa ng China ay umiiwas kapag nadedetect nito ang mga puwersang pangdagat ng Amerika. Tama. Ngunit sa mga ipinapakitang suporta ng Amerika sa Pilipinas ay mayroon pa ring mga Pilipino ang pumupuna o kumo-question dito. Sila pa nagiging sila pa nagiging kalaban natin mga tol. Ay naku po. Anyway mga kapatid, iiwan ko sa inyo tong video to. Bahala kayo magbigay ng komento dun sa ibaba. Tandaan ninyo mga tol, tumatakbong senador yun. Diba? Tumatakbong senador. Kayo na bahala kung gusto niyo siyang iboto, suportahan, tulungan, iluklok bilang senador ng ating bansang Pilipinas. Bahala na kayo doon mga tol. Di ko kayo pipigilan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.